Section 1, ang chika ng bayan, 5-minute charge? Parang nagpagas lang! Mga biyahero, ready na ba kayo sa isang balitang siguradong magpapagulo sa mundo ng mga sasakyan? Isipin nyo to, papasok ka sa isang charging station, isasaksak mo ang electric vehicle mo, kukuha ka lang ng kape o mag-CR sandali, at pagbalik mo, boom! Puno na ang baterya mo. Hindi ito isang oras, hindi kalahating oras. Ang pinag-uusapan natin dito ay 5 minuto lang. Yes, you read that right. 5 minutes! Halos kasing bilis lang ng pagpapakarga natin ng gasolina sa ating mga lumang kotse. Ito ang pasabog na announcement ng car brand na BYD, isang higante mula sa China na gumagawa ngayon ng malalaking alon sa buong mundo. Parang eksena sa isang science fiction movie, di ba? Pero ito na raw ang hinaharap na hatid sa atin ng BYD. For so long, isa sa mga pinakamalaking hadlang sa pag-a-adopt ng mga tao sa electric cars ay yung tinatawag na range anxiety at ang matagal na charging time. Sino ba naman ang may pasensyang maghintay ng ilang oras para lang ma-charge ang kotse, lalo na kung nagmamadali ka sa isang long drive? Itong bagong technology ng BYD ang gustong sumagot sa problemang yan. Imagine, ang biyahe mula Manila to Baguio na dati kailangan mong planuhin ng maigi kung saan ka magcha-charge ay magiging seamless na. Stopover lang for a quick snack and you're good to go again. This isn't just a small upgrade, mga kapuso. This is a game changer. Kung magiging totoo at accessible ito, alisin nito ang isa sa mga major pain points ng pagiging EV owner. Bigla ang convenience ng paggamit ng gas-powered car at ang benefits ng isang electric vehicle, yung pagiging eco-friendly, mas tahimik at mas mura ang fuel, ay magsasama na. Ang tanong na lang sa isip ng lahat, paano nila ito ginawa? At higit sa lahat, totoo ba talaga ang hype? Ito ang alamin natin sa ating biyahe ngayon. Susubukan nating himayin ang bawat detalye ng bagong technology na ito at kung ano ang ibig sabihin nito para sa ating lahat. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat sa buong mundo at lahat ng car enthusiasts, industry experts at maging ang mga karaniwang driver ay napalingon. Biglang napunta sa spotlight ang BYD, isang pangalan na marahil ay bago pa sa pandinig ng iba, pero sa totoo lang ay matagal nang gumagawa ng ingay sa likod ng mga eksena. Ang kanilang pangako ng 5-minute charge ay hindi lang isang simpleng marketing gimmick. Ito ay isang matapang na deklarasyon na handa na silang pangunahan ang revolusyon sa mundo ng mga sasakyan. Kaya, mga biyahero, kapit lang at samahan niyo ako sa pagtuklas sa kuwento sa likod ng nakakakamanghang technology na ito. Let's go! Para maintindihan natin kung gaano kalaki itong 5-minute charging news, kailangan muna nating kilalanin ang bida sa kuwentong ito, ang BYD. Ang pangalang BYD ay acronym para sa Build Your Dreams. At boy, they are really building their dreams. Nagsimula sila noong 1995 hindi bilang isang car company, kundi bilang isang manufacturer ng rechargeable batteries, yung mga baterya para sa mga cellphones at laptops natin. Dito pa lang, makikita mo na ang kanilang expertise ay nasa core technology ng mga electric vehicles. It was a brilliant move dahil ang baterya ang puso ng bawat EV. Sila ang naging isa sa mga pinakamalaking supplier ng baterya buong mundo bago pa man sila gumawa ng sarili nilang kotse. Ang kanilang pagpasok sa car manufacturing noong 2003 ay tiningnan ng marami bilang isang malaking sugal. Sa simula, nakilala ang BYD sa paggawa ng mga abot-kayang sasakyan, mga replika ng mga sikat na Japanese models. Marami ang nag-underestimate sa kanila, tinawag silang copycats. Pero habang ang iba ay nakatingin sa design, ang BYD ay palihim na nag-innovate sa pinakamahalagang parte, ang baterya. Fast forward to today, at hindi na sila basta-basta. Noong 2023, nalampasan na nila ang Tesla bilang world's biggest seller of electric vehicles. Isipin mo yun, tinalo nila ang kumpanyang sinimulan ni Elon Musk na siyang naging poster boy ng EV revolution. Paano nila ito nagawa? Ang sikreto ay ang kanilang vertical integration. Ibig sabihin, halos lahat ng parte ng kanilang mga sasakyan, sila mismo ang gumagawa. Mula sa pinakamaliit na microchip hanggang sa pinaka-advanced na blade battery nila, kontrolado nila ang production. Dahil dito, hindi lang nila napababa ang presyo ng kanilang mga kotse, kundi napabilis din nila ang kanilang innovation. Hindi sila umaasa sa ibang suppliers. Kung may maisip silang bagong ideya, kaya nilang i-develop at i-implement ito agad. This strategy allowed them to shift from being just a low-cost alternative to a true technology innovator na nagpapatunay na kaya nilang makipagsabayan
at minsan ay manguna pa sa mga higante ng industriya. Ang pag-angat ng BYD ay isang classic underdog story. Mula sa pagiging isang simpleng battery maker, sila na ngayon ang hari ng EV sales sa buong mundo. Hindi na sila tinitingnan bilang gumagawa lang ng murang sasakyan. Sila na ngayon ang nagsiset ng bagong standard sa technology. Ang kanilang pag-focus sa battery tech mula pa sa simula ay nagbunga ng husto. At ngayon, sa kanilang anunsyo ng 5-minute charging, ipinapakita nila sa buong mundo na ang Dragon ay hindi lang gising, kundi handa na ring lumipad ng mas mataas pa. Ito ang kuwento ng isang pangarap na binuo, kirpich pa kirpichu, hanggang sa maging isang global powerhouse. Okay, mga biyahero, oras na para sa ating mini science class. Huwag mag-alala, gagawin nating simple. Paano nga ba posible na ma-charge ang isang dambuhalang baterya ng kotse sa loob lang ng 5 minuto? Ang sikreto ay nasa konsepto ng C-rate. Isipin nyo ang baterya bilang isang empty swimming pool at ang kuryente bilang tubig mula sa isang hose. Kung maliit ang hose mo, low C-rate, matagal mapuno ang pool. Pero kung gagamit ka ng isang higanteng fire hose, high C-rate, mapupuno mo ito ng sobrang bilis. Ang super fast charging ay parang paggamit ng isang napakalakas na fire hose para ibuhos ang kuryente sa baterya sa pinakamabilis na paraan. Ang challenge dito ay ang init. Kapag sobrang bilis ng pagpasok ng kuryente, nag-generate ito ng matinding init sa loob ng baterya. At ang init ang number 1 na kalaban ng mga baterya. Pwede itong makasira sa mga internal components ng battery, pababain ang lifespan nito. At sa worst case scenario, maging sanhi pa ng sunog. Dito pumapasok ang innovation ng BYD. Nakapag-develop sila ng isang special na battery chemistry at isang advanced na battery management system o BMS. Ang BMS na ito ay parang isang super intelligent na traffic controller na nagmamanage sa daloy ng kuryente at tinitiyak na ang init ay nadidistribute ng maayos at hindi naipon sa isang lugar. Pero hindi lang baterya ang kailangan dito. Para sa 5-minute charge, kailangan mo rin ng isang supercharger na kayang mag-deliver na pakataas na power, marahil umaabot sa 500 kilowatts o higit pa. Isipin mo, ang typical na home charger ay nasa 7 kilowatts lang. At ang mga public fast charger na nakikita natin ngayon ay nasa 50 kilowatts to 150 kilowatts. So kailangan mo ng isang charging station na 10 beses na mas malakas kaysa sa karaniwang fast charger. At hindi lang yan, kailangan din ng buong electrical grid infrastructure na kayang suportahan ang ganitong kalakas na demand ng kuryente. Imagine kung maraming kotse ang sabay-sabay na nagcha-charge sa ganitong bilis. Parang isang buong barangay ang sabay-sabay na nagbukas ng aircon. So in summary, ang 5-minute charging ay isang 3-part dance. Una, kailangan mo ng isang specially designed na baterya na kayang tumanggap ng mabilis na charge nang hindi umiinit o nasisira. Dito nag-excel ang BYD sa kanilang Blade battery technology. Pangalawa, kailangan mo ng isang ultra-powerful na charging station na kayang ibigay ang kinakailangang lakas ng kuryente. At pangatlo, kailangan mo ng isang matatag na power grid na kayang i-supply ang lahat ng yan. It's a complex technological puzzle at ang pagsasabi ng BYD na nalutas na nila ito ay isang napakalaking claim na talaga namang nakakabilib. Sa arena ng electric vehicles, ang bilis ng charging ay isa sa mga pinakamahalagang battleground. Dito naglalaban-laban ang mga car brands para makuha ang atensyon at tiwala ng mga consumers. For the longest time, si Tesla ang hari ng bilis. Ang kanilang supercharger network ay kayang magbigay ng abot sa 200 miles, around 320 kilometers of range in just 15 minutes. That's already impressive, di ba? Isipin mo, habang nagkakape ka lang, halos puno na ulit ang gas mo. Ito ang naging benchmark ng industriya sa loob ng maraming taon at maraming ibang brand ang sumusubok na habulin ito. Pero hindi lang si Tesla ang player sa game na ito. Ang mga Korean giants na Hyundai at Kia, gamit ang kanilang eGMP platform ay gumawa rin ng ingay. Ang kanilang mga sasakyan tulad ng Hyundai Ioniq 5 at Kia EV6 ay kayang mag-charge mula 10% to 80% in just 18 minutes. Sobrang bilis na rin yan. Mayroon ding mga luxury players tulad ng Lucid Air, isang American startup na nagsasabing kaya nilang magdagdag ng 300 miles, 480 kilometers of range in just 20 minutes. Ang Porsche Taycan naman, isang German sports car, ay gumagamit ng 800-volt architecture para mapabilis ang charging time.
Lahat sila ay nag-uunahan, nagpapagalingan sa technology. At dito biglang papasok sa eksena ang BYD na parang isang boksingerong nag-aabang lang ng tamang tiempo. Bigla nilang itinaas ang bar sa isang level na parang imposible. Ang kanilang 5-minute charging claim ay hindi lang basta mas mabilis. Ito ay nasa ibang kategorya na. Kung ang 15 to 20 minutes ay mabilis na, ano pa kaya ang 5 minutes? Binabago nito ang buong usapan. Hindi na maghintay habang nagkakape, kundi isaksak, magbayad, at umalis. Ginagawa nitong halos pareho na ang experience sa pagpapakarga ng gasolina na siyang holy grail o pinapangarap na goal ng lahat ng EV manufacturers. Ang malaking pagkakaiba ng BYD sa iba ay ang kanilang ng pinanggalingan. Habang ang Tesla, Hyundai at Lucid ay nag-focus sa pagbuo ng magagandang kotse at saka sinubukan ni Perfect ang battery, ang BYD ay nagsimula sa baterya. Sila ay battery experts muna bago naging car experts. This unique advantage gives them a deeper understanding of battery chemistry and management. Kaya naman, habang ang iba ay nag-i-improve by minutes, sila ay nag-propose ng isang revolutionary leap. Ang laban ng bilis ay hindi na lang tungkol sa kung sino ang may pinakamabilis na kotse sa kalsada, kundi kung sino rin ang may pinakamabilis na kotse sa charging station. Siyempre, mga biyahero, with great claims come great questions. Ang tanong ng marami, totoo ba talaga yung 5-minute charge? O baka naman marketing lang yan? Well, ang sagot ay medyo komplikado. Posible ba ang technology? Yes. Maraming experts ang naniniwala na sa laboratory settings, kayang-kaya itong gawin ng BYD. Pero ang pag-apply nito sa totoong buhay, sa milyon-milyong sasakyan sa kalsada, ay ibang usapan na. Isa sa mga pinakamalaking hadlang, gaya ng nabanggit natin, ay ang epekto nito sa battery life. Ang paulit-ulit na super-duper fast charging ay parang pagpilit mong kumain ng isang buong lechon sa loob ng 5 minuto. Kakayanin mo, pero tiyak na may masamang epekto sa tiyan mo. Ang isa pang malaking challenge ay ang tinatawag na charging curve. Hindi yan constant, mga kapuso. Ang isang EV battery ay pinakamabilis mag-charge kapag nasa mababang porsyento pa lang ito. Sabihin nating 10% to 50%. Pagdating sa 80%, bumabagal na ang charging speed para protektahan ang battery. So yung 5-minute claim, baka totoo lang yan para sa isang specific na bahagi ng charging cycle at hindi para sa buong 0% to 100%. Baka ang ibig sabihin nila ay makakuha ka ng, for example, 200 kilometers of range in 5 minutes, which is still incredibly impressive. Pero hindi a full charge, as some might imagine. Kailangan nating maging malinaw sa mga detalye. Beyond the battery itself, isipin natin ang infrastructure. Sa Pilipinas pa lang, di ba? Minsan nga, yung internet connection natin, hirap na. Ano pa kaya ang isang nationwide network ng mga super powerful na charging stations? Ang pagtayo ng mga ito ay mangangailangan ng bilyon-bilyong dolyar na investment. At hindi lang basta pagpapatayo ng station. The entire electrical grid of a country needs to be upgraded to handle that massive power draw. Kung hindi, baka sa tuwing may mag-fa-fast charge, mag-brownout naman sa buong siyudad. So, the technology in the car is just one part of a very large and very expensive equation. So, totoo drawing? Ang sagot ay it's likely true in a controlled environment, but its practical, widespread application is still years or maybe even a decade away. Hindi ito isang bagay na makikita natin sa bawat kanto bukas. But, and this is a big but, the fact that BYD has achieved this is a massive step forward. Ipinapakita nito kung ano ang posible. It sets a new target for the entire industry to aim for. Kahit na hindi pa natin ito magagamit agad, ang technology na ito ang magtutulak sa lahat na mag-innovate pa. At dahan-dahan, gagawin itong mas maganda at mas convenient ang future ng electric mobility para sa ating lahat. Ang mga pasabog na innovations ng BYD, lalo na ang kanilang abot-kayang presyo, at ngayon ang ultra-fast charging tech ay nagdulot ng malaking lindol sa global car industry. Biglang nataranta ang mga traditional car makers sa Amerika at Europe. For decades, sila ang mga hari ng kalsada, Ford, General Motors, Volkswagen. Ngayon, may isang bagong player mula sa China na hindi lang humahabol, kundi nangunguna pa sa pinakamahalagang segment ng future, ang electric vehicles. This has triggered what many call a price war. Para makipagsabayan, napipilitan ng mga Western brands na magbaba ng presyo, kahit na malugi pa sila sa bawat EV na kanilang ibinebenta. Bilang reaksyon, nakikita natin ngayon ang pagtaas ng protectionism sa West.
Ang United States at European Union ay nagpataw ng matataas na tariffs o buwis sa mga electric cars na galing China, kasama na ang BYD. Ang dahilan daw nila ay para protektahan ang kanilang local industries mula sa unfair competition. Sinasabi nila na ang mga Chinese companies ay nakakatanggap ng malaking suporta o subsidy mula sa kanilang gobyerno, kaya nila na ibebenta ang kanilang mga produkto sa napakababang halaga. This is turning into a geopolitical issue, a trade war fought with cars and batteries instead of weapons. Ang laban ay hindi na lang sa showroom, kundi pati na rin sa mga opisina ng mga politiko. Paano tumutugon ang mga Western car makers? Nagigising sila sa katotohanan. Napipilitan silang bilisan ang kanilang transition to electric. Nag-i-invest sila ngayon ng bilyon-bilyong dolyar sa research and development, lalo na sa battery technology, isang area kung saan naiwanan sila. Nakikipag-partner sila sa mga battery companies. O di, gumagawa ng sarili nilang mga gigafactories para lang makahabol. Ang dating mga aroganteng higante ay biglang naging humble at nagkukumahog. Ang wake-up call na hatid ng BYD ay nagpabilis sa EV revolution sa buong mundo. In a way, we have BYD to thank for a future with more, better, and possibly cheaper electric cars from all brands. Ang epekto nito sa global supply chain ay malaki rin. Dati, ang mundo ay umaasa sa ilang bansa para sa technology. Ngayon, ang China, sa pangunguna ng mga kumpanya tulad ng BYD, ay nagpapakita na sila ay isang technological powerhouse. Kinokontrol nila ang malaking bahagi ng supply chain ng baterya, mula sa pagmimina ng mga raw materials tulad ng lithium hanggang sa pag-manufacture ng finished products. This shift in power is reshaping the global economy. Ang dating made in China na may konotasyon ng pagiging mura at low quality ay napalitan na ngayon ng innovated in China. Siyempre, ang pinaka-importanteng tanong para sa atin, anong magiging epekto ng lahat ng ito dito sa Pilipinas? Mga biyahero, malaki ang potential. Una sa lahat, ang pagdami ng mga affordable at high-quality na EVs mula sa BYD at iba pang Chinese brands ay maaring magpabilis sa pag-adopt natin ng electric vehicles. For a long time, ang presyo ang pinakamalaking balakid. Kung may mga EV na halos kasing presyo na lang ng mga regular na sasakyan, mas maraming Pilipino ang makaka-consider na mag-switch. Imagine, mas kaunting pollution sa ating mga siyudad tulad ng Metro Manila at mas mababawasan din ang dependence natin sa imported na langis. Napabago-bago ang presyo. Ang technology, tulad ng 5-minute charging, kahit na matagalan pa bago maging widespread, ay nagbibigay sa atin ng isang glimpse of a more convenient future. Mawawala na yung takot na baka maubusan ka ng charge sa gitna ng NLEX o SLEX. This could encourage more people to use EVs, not just for city driving, but for long-distance travel as well. Pwede nitong i-boost ang ating local tourism. Mas marami nang gaganahang mag-road trip papuntang La Union o Bicol kung alam nilang mabilis at madali lang ang pag-charge. This is a future that we can all look forward to. Pero, kailangan din nating maging realistic. Ang pinakamalaking hamon para sa Pilipinas ay ang ating infrastructure. As of today, 2025, October 2, kulang na kulang pa rin tayo sa public charging stations. At yung mga meron, hindi pa kasing bilis ng mga supercharger sa ibang bansa. Para ma-maximize natin ang potential ng mga bagong EV tech na ito, kailangan ng malaking investment mula sa gobyerno at private sector para magtayo ng isang reliable and extensive charging network. Kailangan din nating i-address ang issue ng ating power supply. Stable at sapat ba ang kuryente natin para suportahan ang libo-libong EVs na sabay-sabay na nagcha-charge? Sa huli, ang pagdating ng mga innovations tulad ng sa BYD ay isang malaking oportunidad para sa Pilipinas. It's a call to action for our leaders and businesses. Kailangan nating paghandaan ang future of mobility. Pwede tayong maging isang key market para sa mga EV. Pwede rin tayong maging parte ng supply chain, perhaps in manufacturing parts or developing software. Ang bola ay nasa ating mga kamay. Kung magiging handa tayo, ang revolusyong hatid ng mga electric vehicles ay hindi lang magpapabago sa ating mga kalsada, kundi magbubukas din ng maraming pinto para sa pag-unlad ng ating bayan. So, mga biyahero, what's next? Ang 5-minute charging ng BYD ay simula pa lang. Ito ay isang malinaw na signal na ang bilis ng innovation sa EV world ay hindi bumabagal. Sa katunayan, lalo pa itong bumibilis. Mula sa BYD at iba pang Chinese car makers, marami pa tayong aabangan.
Ang susunod na frontier ay maaring ang solid-state batteries, isang bagong uri ng baterya na mas ligtas, mas matagal ang buhay, at mas mabilis pa i-charge. Maraming kumpanya ang nag-uunahan para maging unang makapag-mass produce nito at siguradong kasama diyan ang BYD. Isipin nyo, isang baterya na tumatagal ng 1,000,000 milya at nagcha-charge sa loob lang ng ilang minuto. Bukod sa battery tech, asahan din natin ang mga breakthroughs sa autonomous driving o self-driving cars. Habang ang Tesla ay matagal nang nangunguna sa larangang ito, ang mga Chinese tech giants tulad ng Huawei at Baidu ay humahabol na rin at nakikipag-partner sila sa mga car makers. Darating ang araw, ang pagmamaneho ay magiging optional na lang. Pwede kang matulog, magtrabaho o manood ng movie habang ang kotse mo ang nagdadala sa iyo sa iyong destinasyon. Ang mga sasakyan ay magiging living rooms on wheels. At sa bilis ng development sa China, baka mas maaga itong mangyari kaysa sa inaasahan natin. Ang pag-aangat ng mga Chinese brands ay magpapatuloy sa pag-challenge sa status quo. Magre-resulta ito sa mas maraming pagpipilian at mas magagandang produkto para sa ating mga consumers. Ang kompetisyon ay laging maganda para sa customer. Mapipilitan ang lahat ng brands, Western man o Asian, na mag-level up. Asahan natin ang mas maraming features, mas mahabang range, mas mabilis na charging at sana mas abot kayang presyo sa mga darating na taon. Ang hinaharap ng pagmamaneho ay hindi lang electric. Ito ay smart, connected at mas accessible para sa lahat. At para sa ating mga Pilipino, ang mensahe ay malinaw, ang future ay paparating na at mas mabuting maging handa tayo. Ang mga usapan tungkol sa electric vehicles ay hindi na lang para sa mga mayayaman o sa mga tech-savvy. Ito ay isang usapin na mahalaga para sa ating lahat, para sa ating kalikasan, sa ating ekonomiya, at sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang kwento ng BYD ay isang inspirasyon, isang paalala na sa pamamagitan ng pangarap, sipag at innovation, kahit sino ay pwedeng manguna. Kaya, mga biyahero, let's keep our eyes on the road ahead. Marami pang kapanapanabik na biyahe ang naghihintay sa atin. Ride on!